Gabi pa lang ay nagsabi na nga si Daddy na ipagluluto niya daw kami ng arroz caldo. Bumabawi ngayon dahil medyo matagal din niya kaming hindi na ipagluto. Naging busy kasi sa pangangampa niya pero okay lang, worth it naman ang lahat ng pagod. So ito siya na nga din yung nagpitpit ng luya kahit na medyo masama yung pakiramdam niya nung araw na to. Ilang araw na din kasing walang boses kaya ayan dinamihan ng bongga yung luya. Masarap din talagang mag-arroz caldo ngayon kasi kita niyo naman yung weather medyo makulimlim. Gusto ko nga dito yung may atay, buti na lang at pinaalala ni Daddy, ito nga at pinirito na niya. Hindi nga nakakabili ng puro atay lang, kailangan may kasamang balon-balunan kaya ito nilinisan ko na. Pero okay lang din kasi ang Daddy Bunso ay hindi masyadong mahilig sa atay. Ngayon lang pala, dati kasi sobrang hilig. Kaya lang may mga sumasakit na kasi sa kanya kapag kumakain ng laman loob. Kaya medyo nag-iingat na din. Habang naglilinis ako ng balon-balunan, ito at nag-start na siyang magisa. Inuna niya yung luya na madami para masarap. Next naman yung sibuyas at hayaan lang natin na magisa kahit mga ilang segundo lang. Pwede nang isunod yung bawang at hayaan lang natin na magisa. Masarap din kung sa gisa pa lang ay maglalagay na kayo ng patis o diba parang naaamoy nyo itong niluluto ni Daddy. Makalipas ang ilang segundo ito at inilagay na niya yung laman ng manok at yung balon-balunan. Yung atay sa huli na lang ilalagay pero naprito naman na niya. Para naman sa bigas, pinaghalo niya yung malagkit at yung hindi. Kayo mga mare, ano yung gusto nyo dito? Yung malabnaw o yung malapot? Kami kasi ang gusto namin yung malabnaw. Si Alicia malapot yung gusto. Anyway, habang nagluluto nga ang Daddy, ito at naisipan ko naman na mag-ayos ng konti dito sa may pantry. Maayos naman ito mga mare, kaya lang nagdagdag kasi ako ng acrylic organizer. Kaya yung mga wala ng laman o yung mga dapat nang alisin ay aalisin ko na. Yung iba naman ay inilipat ko nga sa bagong acrylic organizer. Kung gusto niyo naman din mag-order nito mga mare, ilalagay ko po yung link sa comment section. Yung ibang garapon kasi na nakikita ko dito ay wala ng laman, so aalisin na natin. Then ito namang tini Daddy ay inopen ko na nga at bala kong ilipat dito sa may basket para mabilis lang makita at para hindi mahirap kuhanin. Maayos naman ito lahat mga mare, bali yung 2 layer lang yung inayos ko kasi nagdagdag nga ako ng organizer. Maganda kasi tignan kapag naka-organize, lalo na kapag puno. Kaya lang nakakainit naman din ng ulo kapag nakita mo na wala ng laman. Pero okay lang, at least maganda pa rin yung lalagyanan, diba? Kung ano-ano na naman nga yung mga pinag-order ko sa Orange app, pero puro naman gamit sa bahay. Ito namang tea medyo inangat ko lang ng konti para kapag naghanap si Daddy ay mabilis niyang makita. Nagbunga na ulit yung mangga nila tatay sa may tartaro, ito nga at hinog na. Umuwi kasi si tatay dun minsan para kumuha nga ng mangga. Binukod ko na yung mga sobra na sa hinog. Kasi bala kong gawing mango graham dahil nagre-request nga si nanay. Saktong-sakto naman kasi meron na ako ditong mga lalagyanan. Every time na nag-grocery kami, lagi akong bumibili ng mga container pa isa-isa. Hanggang sa naipon na nga ng naipon. Kinabukasan naman ito ay araw din ng laba kaya ito pinatanggal ko na yung mga kurtina. Ang dumi na din kasi nung bandang ilalim dahil pinagtataguan ng mga bata. So fast forward, after nga ng ilang minuto ito at naglagay naman si Daddy ng dahon ng sibuyas. Naglagay din pala siya kanina ng dahon ng pandan. Mabango kasi kapag may pandan. Ganito yung gusto namin sa arroz caldo, yung malabnaw na masabaw. Huli nang inilagay yung atay since naprito naman na. Konting kulo na lang ito mga mare at okay na, pwede nang kumain. Ay hindi pa pala kasi nung tinikman namin medyo matabang pa kaya ayan nag-add ng konting patis. Then konting dahon ng sibuyas ulit kasi masarap dito yung hilaw. Kain po tayo!